Attention mga senior citizen, ang mga benefits na dapat yung malaman tungkol sa senior citizen 20% discount at ano pa mga pwede nyo ipalit o ipakita kung naiwan nyo ang inyong citizen ID o senior ID. Bukod doon, saan pa natin pwedeng gamitin ang ating 20% discount. So bakit ang grocery 5% lang ang discount? Marami pa rin po nagtatanong yan. At kasali ba o VAT exempted din ba ang mga seniors? Ano ang 20% discount? Ito ay para sa mga senior citizen na isang batas at nakasaad sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizen Act of 2010. Pwede natin gamitin ang 20% discount sa grocery. May kondisyon po yan at mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Kasali rin ang gamot, medical aid, restaurant o pagkain, transportation, online purchases at kasali rin po yan at cinema o travel. But exempted din ba ang mga seniors? Yes po, tama po yan. Hiwala ito sa 20% discount. So, ibig sabihin, dapat ibawas din ang 12% VAT sa mga kwalipikadong goods at mga services. Hindi pwede limitahan ang discount except sa grocery. So, halimbawa, hindi pwede maglagay ng cap o maximum na bilang ng beses na maaari mo itong gamitin sa loob ng isang araw o linggo. So, saan pa natin pwedeng gamitin ang 20% discount ng mga senior citizen? Una ay ang tungkol sa grocery. Alam kong marami nagtataka sa inyo bakit hanggang ngayon ang grocery ay nangihingi pa rin ng booklet kung bibigyan ka ng discount. So, tama ba? Alam nyo ba ang dahilan? Ang grocery kasi ay nagbibigay ng 5% weekly. Kaya sa loob ng isang buwan ay may total na 20% discount. Kaya kailangan nila ng record para malaman kung na-avail mo na ang 5% mo sa week na iyon. Ang discount ay para lang sa mga basic necessities at prime commodities. Katulad ng bigas, asukal, gatas, tinapay, kape, sardinas, noodles, delata, meat, isda, itlog at mga gulay. So para sa gamot naman at medical services. So sa butika pa lang ipakita nyo na ang ID at reseta. Sakop nito ang maintenance, medicine at ilang mga medical supplies. Ang ibang gamot, ito teknika, kung walang reseta, makakakuha ka pa rin ng 7 piraso o 7 pieces na good for 1 week at yan ay discounted. Mga medical aids na pwede rin mabigyan ng discount katulad ng wheelchair, manual man o electric, ang walker with or without wheels, kasali rin po yan, ang cane, walking stick, crutches, ito pa, mobility scooter, yan po yung tri-bike. For adult, kagaya din ng mga tri-bike na ginagamit ng mga PWD na hindi makalakad. Discount naman para sa restaurant o pagkain. Ang mga restaurants at food establishments kasama na rin sa 20% discount. So note lang po kung may promo or sale discount, karaniwan pipiliin ang mas mataas na discount. Sa hotel at lodging, kasama rin po yan, 20% sa accommodation. Kasama po ang admission fee sa mga theater, cinema, concerts, museum, parks, at iba pang mga cultural o leisure activities. Sa recreation center po, kasali rin sa discount ang fees at rental sa mga sports facilities, gym, golf, at iba pa. Ito, importante rin funeral services. Funeral at burial services kasama po ang casket, embalming, transport, at iba pang mga related services. So, ang hindi lang kabilang dito ay ang memorial lot o yung obituary. Ang transportation, kasali rin, pampublikong transportation, kamukha ng mga bus, jeepney, taxi, train, MRT, LRT, PNR, kasali rin po yan. At iba pang mga public utility vehicles. Air at sea travel, domestic flights at ferry trips, may exemption din sa passenger terminal fees. Iba pang mga discount rules. Ang online purchase naman sa mga qualified items, pwede ma-avail din ang mga discounts sa booking ng flight, online orders para ma-avail ang 20% discount. Kadalasan, dapat ang senior mismo ang nag-order o kayo ay present kapag dine delivery, lalo na sa mga food take-out. So ano ang paalala ng NCSC tungkol sa discount? Ang NCSC ay regular na nagpapaalala sa mga negosyo at publiko na ang 20% discount ay mandatory o dapat ipatupad. Hindi ito pwedeng ipagkait kung ang senior citizen ay may valid na senior citizen ID. So ito na ang step-by-step guide sa pag-avail ng 20% ng senior citizen discount.
So una, para ma-avail ng 20%, pwedeng gamitin ng senior citizen ang alinman sa mga sumusunod. Una ay ID ng OSCA, Philippine Passport, National ID, Digital ID. Ito po yung galing sa eGov app. Kahit na anong ID, basta may edad, birthday, address at picture ay po pwede. So kahit anong pong ID dala nyo, pwede po yan. Sabihin agad sa cashier o staff at ipaalab agad na ikaw ay senior citizen bago magbayad. Mas mainam na ipakita na ang ID habang nag-order o bago i-process ang bill. Siguraduhin tama ang computation. Ang tamang proseso ay ibabawas muna ang VAT kung patable ang produkto. Pagkatapos saka ibabawas ang 20% discount. So hindi po pwedeng pagsabayin ang senior discount at promo discount. So pipiliin kung alin ang mas pataas at yun ang ibibigay sa inyo. Kung alin mas mataas na discount. Para naman sa pagkain sa restaurant at fast food, ang discount ay para lang sa kinain ng senior. Ito, take note ha, kung may kasamang iba, hiwalay ang bill ng senior. Halimbawa, kung 3 kayo sa mesa, ang order lang ng senior ang may 20% discount. So, kailangan pa ba ng senior citizen booklet? So, hindi na. Tanging sa grocery lamang kailangan ang booklet dahil sa napaniwanag natin kanina tungkol sa 5% per week ang discount ng grocery. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.